Gusto nyo din bang mabura yung loan details na na-share nyo dun sa may isang loan application habang kayo ay nag-a-apply? Ayan, alam naman natin na maraming abusado ngayon at talagang todo uninstall tayo pag nalaman nating nang haharas itong OLA na to. So ako nga ay may 3 ways na ginagawa bago ako mag-uninstall at ayun, legit naman na nabubura yung loan details ko. So kung gusto nyo nga malaman din kung ano ginagawa ko, is panoorin nyo yung video na to hanggang dulo para hindi kayo uninstall lang muna. So pwede nyo din gawin yung 3 bagay na to para magkaroon din tayo ng peace of mind. Kahit na 10% lang. So at least, di ba, mabubura. So ayun, umpisa na natin. Nagawan ko nga din pala to ng video last time and nag-gain din to ng maraming views at ayun, marami nga ding nag-share ng experience nila na bakit nun lang nila nakita kung kailan nakapag-uninstall na sila. So, pwede nyo nga gawin itong ginagawa ko. Dahil syempre, pag may nakita tayo at na-applyan tayo na isang OLA, hindi naman na natin yan pagtatagalin pa sa atin. So, talagang buburahin na natin. Kaya ayun, yung una ko nga ginawa is, eto ay para sa may Android sa mga smartphone kasi sa may iOS walang ganito. So, syempre, punta muna tayo sa may settings natin and doon sa may application. So, pag nakita nyo na yung application na gusto nyo burahin is i-click nyo nga lang yung app permissions. So, dito nga sa may app permissions, makikita nyo dyan kung ano nga yung mga na-share nyo sa kanila or na-i-allow nyo bago kayo mag-apply sa kanila ng loan. So, dito naman, for example, is yung camera. So, ayan, tinurn off ko. And dito naman sa may storage usage. So, dito, ikini-clear cache ko lang and clear data. So, ayan, kailangan mapindot nyo yan dahil kaya nga may settings na ganito. So, yun naman din yung purpose nila. Kaya, gawin natin. Ayan, clear cache and clear data. So, kung makikita nyo dyan, no permissions granted. And dito nga pala sa may clear data, may lumabas na ganito. The system will permanently remove all of these apps data, including all files, setting, accounts, databases, etc. And they cannot be recovered. So, mali naman natin talaga, mabura talaga dahil kaya nga may ganitong settings sa phone natin. So, ayun, kinlear ka lang and after nun is saka ko pa lang siya i-uninstall. So, yun yung una kong ginagawa, kini-clear cache and clear data ko muna bago ko i-uninstall yung isang application. New Hailu Smartwatch 4 and 4S. Ito naman ang Hailu Watch 4S na may 1.43 AMOLED display. Marami siyang features at may games pa nga. With accurate GPS, may 120 plus workout modes and you can professionally record your workout data. Always on display and you can see time without waking it. May isa pang free na strap and may screen protector na din. May 100 plus watch faces that can match your unique styles. Ito naman ang Hailu Watch 4 na may 1.93 inches HD display. May precise GPS positioning and 15-day battery life. Meron din to 100 plus watch faces and pwede mo ding ilagay yung picture mo dahil may Bluetooth din to. Pwede mo ding pansagot ng tawag at makikita mo din yung notification mo galing sa Messenger. May games din, calculator at marami pang ang iba. Kaya kung ako sa inyo, check ko na yung link dyan sa description box below. So, ito pa yung isang application na buburahin ko and ayan, gagawin ko lang ulit yung ginawa ko kanina. So, ayan, syempre, pinagtatanggal ko yung permission sa may camera, location, sa phone, and SMS. So, ayun, nababasa nila yung mga SMS natin, yung mga nagme-message sa atin, kung ilang loan app, yung mga nagte-text sa atin na naniningil. So, yung call logs natin, and yung pinaka-exact location talaga. So, dito din sa may camera. Kaya ayun, pinago off ko muna and sa may storage usage, punta ulit kayo doon tapos i-clear cache nyo lang ulit at clear data. So after nun, saka nyo palang i-uninstall. So ito din yung lumabas, the system will permanently remove all of these apps data. So including all file settings, accounts, databases, etc. And they cannot be recovered. So, yun nga yung una kong ginagawa. So, i-clear data and i-clear cache natin, tapos saka pa lang natin i-uninstall. So, yun yung una kong ginagawa bago ko i-uninstall. Pero, pagka may ganitong settings dun sa may loan application, ito yung pangalawa kong ginagawa. So, dun kasi sa may mga loan application na tinatry natin is meron din ditong settings and meron ditong account management. So, kagaya na tong sa Peso Loan, dahil lagi na ako dito na-reject is buburahin ko na siya. So, ayan, tingnan nyo naman. Your previous application may not have been approved, but now is your chance to try again. Pero ayoko na. Siguro maybe next month, sige, itatry ko ulit. And ayun, buburahin ko muna siya ngayon.
So, syempre, ayan, nag-apply tayo, na-reject tayo. So, meaning nandun nga yung mga data natin sa kanila. Kaya, dito, eto nga yung pangalawa kong ginagawa. Nagpunta ako doon sa may account, tapos sa may more settings. So, diyan kasi sa may loan application, dapat binubusisi nyo din kung ano yung mga pwedeng pindutin, kung ano yung pwede nating malaman sa may loob ng application na yon para magkaroon nga tayo ng idea kung ano pa yung pwede nating magawa. Kagaya na to, pwede pala natin ding burahin. So, dito sa may account management, ikinlik ko nga yun. Tapos, may nakalagay na delete account. So, ayun, comment down below kung ganito din yung ginagawa nyo bago nyo i-uninstall yung isang loan application. So, dito nga, pagka ikinlik ko yung delete account, ayan, maghahanap muna sila ng reasons bakit daw i-delete na yung pinaka-application. So, una nga is safety concerns, product dissatisfaction, repeatedly rejected. So, ito ang kinlik ko. No longer interested and others. So, pwede din kayong maglagay ng feedback dito sa may ibaba. Pero ako is mabilisan na lang, repeatedly rejected nga. Tapos, submit. Pero eto nga ang lalabas. Your loan records help determine your loan amount. So deleting your account will result in the removal of these records. So please proceed with caution. So your account information is safe with us and will not be shared with any other organizations. So we suggest that you keep your account active to ensure the security of your information. So meron sila ditong dalawang choices. Ayan nga, kung i-restore mo daw ba yung account mo, hindi mo nabuburahin, or ipagpapatuloy mo sa pagbura. Pero syempre ako, i-stick to deletion ko yan. And eto na nga yung lalabas. Meron ditong significant advice. At ang sabi, once your account is deleted, you will no longer be able to access it. And ayun nga, after kong mabura ito is mag-a-apply ulit ako or isa-sign in ko ulit yung number na ginamit ko na pang sign in ko dito nung nare-reject ako para malaman nga natin kung nandun pa rin ba yung rejected na mag-a-apply again? Ibig sabihin, pag yun yung lumabas, hindi nabura talaga. Pero, ayun nga, tingnan natin yung mangyayari. So, yung number 2 pala, all data saved in your account will be permanently erased and cannot be retrieved. So, if you choose to delete your account, mabubura daw talaga, permanently deleted. Kaya, ayan, i-go ko na. So, aware of risk and confirm deletion. So, yun ang aking pipindutin. And, ayun na nga, ang lumabas na po ay, eto na, account deletion. Siyempre, dapat kailangan may access pa din kayo doon sa may number nga na ginamit nyo na pang sign in dito or pang apply dahil kailangan dito ng verification code. So, pagka nawala nyo na yung SIM na yon is hindi nyo na nga magagawa ito dahil kailangan ng OTP. So, ako after ko mailagay yung verification code is nag-submit delete na ako agad. And eto na nga yung lumabas. Deletion of your account was successful. So, dito, ang sabi is, this account has been logged out of all devices. So, ayun na nga, a-apply ulit ako, magsa-sign in ulit ako gamit yung phone number. So, pagka ang lumabas is apply again, tapos may nakalagay na rejected is hindi siya nabura. So, ayun nga, i-input ko na yung aking number and let's go na. So, dito, naghanap ng OTP, which is yun naman yung laging nangyayari pagka tayo ay magsa-sign in or magsa-sign up. So, ayun, nilagay ko na nga ang OTP. At eto na. O, diba? So, ayun, tama naman yung sinabi nila na hindi nga siya mare-restore or mape-permanently delete dahil nag-umpisa ulit ako dito sa may personal info. Kung saan maglalagay nga ulit ako ng, ayan, yung kagaya na sinagutan ko nung una, kagaya na itong personal information, additional info, ayan, about sa may work information. So, ayan, mag-i-input ulit ako, emergency contact na 3, and hindi ko na nga ipinagpatuloy. So, ayun, ibig sabihin talaga is meron pa ring loan application na nagdi-delete ng details natin. Pero para sa akin is hindi pa din talaga ako 100% sure na made-delete dahil baka meron na talaga tayong naka-store sa kanila na mga details natin. Pero since meron silang setting na ganito, why not pindutin natin, di ba? Why not sundin natin? And why not gamitin natin talaga? So pagka may ganitong delete account sa may account management mo sa isang loan app, edi i-delete natin, di ba? Why not? Lalo na't kung ayaw naman na talaga natin. So ayun nga, na-delete nga dito sa may Pesa Loan and tingnan nyo agad yung inyong loan application na nasubukan. Kung merong account management, punta kayo sa may account nyo, sa more settings and account deletion or delete account, itry nyo.
So, yun nga yung pangalawa kong ginagawa. At yung last naman, so, eto, minsan ko lang din to nagawa sa may isang loan application dahil ayoko na nga talagang applyan siya and wala nga akong nakitang delete account na option dun sa kanilang loan application. Kaya kumontak ako dun sa may customer service and may nakita din akong email sa kanila. So, in-email ko yon and sabi ko nga is buburahin na or ayan, pakibura na po yung aking personal information na i-share sa kanila. So, ayun, ini-email ko sila. Kaya pag kami nakita kayong email dyan or customer service, ay itry nyo pa din i-approach na kung ayaw nyo na daw talagang ipagpatuloy yung application since lagi din kayong nare-reject, yun din yung gawin nyo reason. Or kung nahaharas kayo, yun yung gawin nyo reason para nga maipabura nyo yung loan details nyo sa kanila. Siyempre, makipag-usap naman kayo ng maayos. Ayan, mag-construct kayo ng maayos na email. So, magpakilala kayo. Kung wala kayong overdue, ayan, na-settle nyo naman yung balance nyo and you wish nga to delete your account is, yun, ilagay nyo doon sa may i-construct nyong email sa kanila. Pagka nga hindi pa rin sila nag-respond sa'yo is at least you tried your best nga, ay gawin mo na lang yung option 1 and 2 na sinabi ko sa inyo. So, ayan yung tatlo kong ginagawa. So, una is, burahin nga dun sa may settings, sa may pinaka-phone nyo. I-clear cache and clear data nyo. Tapos, pangalawa is, burahin nyo yung details nyo dun talaga mismo sa loob ng loan application. And yung pangatlo ay sa may pamamagitan nga ng pag-email. And dito nga, syempre, nag-research din ako online kung meron ba ditong nakapag-try na magbura na nga ng loan details nila. Dahil may nakikita nga ako dito nag-o-offer na buburahin daw yung details sa kapalit ay mayroong, ayan, amount kayo na ibabayad sa kanila. So, dito may nabasa nga ako na from online lending review. So, dito, too good to be true daw yung offer. So, sasabihin niya, mabubura lahat ng OLA mo or record mo sa mga OLA instantly or in instant. So, pagka daw ganyan yung mga sinabi sa inyo is, wag kayong maniniwala. Dahil wala pong ganito, wala talagang sino man ang makakabura ng inyong loan details na sinasabi, nagtatrabaho sila dun sa loob ng loan application na yon sa company na yon. So, ayun, huwag kayong maniniwala. And ito ngayon yung sinabi ko. So, pangalawa is may kakilala daw sa loob ng OLA or agent daw siya. So, madali lang daw burahin ang OLA mo. So, ayun, wag daw kayong maniniwala sa mga ganito. And pangatlo, IT daw siya. So, kayang-kaya niyang burahin. So, bili ka lang daw ng chip na iniaalok niya. Diba? Nagbenta pa. So, next is walang proof na minsan ay naging victim din siya. So, automatic yan kung ikaw ay tuturuan, dapat piliin mo yung may experience or naka-experience ng mga ginagawang kahihiyan ng mga OLA agents. So, tama nga naman. And panglima, wala man lang proof na may mga natulungan na. So, kung try nyo na din to, may nag-approach sa inyo online, ay i-comment nyo na yan at kung magkano yung hinihingi sa inyong bayad para lang daw mabura ko no yung inyong loan details. At next naman, wala man lang followers or madaming followers daw yung ginagamit niyang Facebook page or Facebook profile. Or kung marami man daw followers, i-check mo yung mga naka-follow sa kanya dahil baka mga AI lang yan or mga bagong gawa lang yan. So, ito nga yung nabasa ko online na, ayun nga, wala talagang ganyan na babayaran mo para lang mabura yung iyong loan details. So, yun sa akin naman, i-share ko lang kung ano talaga yung ginagawa ko bago ako mag-uninstall. And hopefully talaga is mabura dahil kagaya nga sa may peso loan is bumalik ako sa pinakabungad nung pag-a-apply pa lang ulit. So, ibig sabihin na wala talaga yung aking details. So, kayo kung ano yung ginagawa nyo na pagbura ng loan details, is comment down below or kung uninstall kayo agad-agad. So, ayan, huwag kayong maniniwala sa mga nag-aalok and yung ginawa ko na to, nasa sa inyo pa din yung choice kung gagawin nyo or kung susundin nyo man or hindi. So, basta ako, shinare ko lang yung ginagawa ko and nasa sa inyo na yon. So, sana din makatulong and sana magkaroon din kayo ng peace of mind kahit na 10% lang yan. Kahit na hindi tayo super sure. Pero since nga may ganung option sila, so why not pindutin natin, di ba? Why not i-delete account natin? So, ayan lang. Thank you for watching and kung may gusto pa kayong itanong about OLA, kung ano yung ginagawa ko is comment down below and kung may papareview din kayo na bagong labas na OLA is comment down below at i-review ko yan para sa inyo. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!